Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon dahil may isang tao na biglang kumandidato pagka-senador na may malasakit. Ito, tunay na public servant. Matagal na itong kinukumbinsi ng marami, masa. Noong 2022 na eleksyon, kandidato na sana, kailangan umatras. Huwag mo na. Ngayon, kumandidato na. Sino? Walang iba kundi si Kuya Willie Revillame. Ako, nabigla rin ako eh. So, anong dahilan? Bakit siya biglaan? Last minute daw siya eh. Bago yung 5 o'clock PM deadline sa COMELEC. Last minute. Grabe. So, anong dahilan? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Sinong kumumbinsi sa kanya? Meron ba? Okay. Pakinggan natin itong interview sa kanya ng 1PH at malalaman niyo ang detalye. Bakit siya biglang nag-decide na tumakbong senador at marami nang kinabahan. Okay? Yung alyansa ng Bagong Pilipinas, umaasa sila na maraming mananalo. But itong pagpasok ni Willie Revillame, nako, sigurado -1 na naman ang inaasahan nilang mananalo dahil napakalakas ang hatak sa masa. Itong si Willie Revillame, may puso, may malasakit. Sabi niya eh, handa na akong makipag-away sa Senado, kahit sino. Yan ang tunay. Pakinggan natin ang interview. Few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we asked you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po Kasi sa dun sa politika? studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. So, natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan ng awayan sa Congress, awayan ng awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako, kahit papano, at siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. Kailan niyo po napagdesisyonan with finality na, o sige, game na nga? Kasi buzzer beater po kayo dun sa Gusto mo malaman 5 p.m. Yung you totoo, know, syempre. you know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, Will, walang isang tao na nag-udyok sa'yo na, oy, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible daw, na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga, hindi to first time. Pero, ang nakakagulat eh, first time nyo talagang nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang babait nila. Nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga magdebate, tinutukoy mo ba yung unity? magbalitaktakan? Hindi, Yung kasi break-up? Excuse me? Yung sabi mo na nagbabangayan, nag-aaway. Ang Hindi, tinutukoy parang mo ba yung kailangan ba break-up ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro, kaya meron sila executive chairs yun, di ba? Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ako siyempre makikita mo, magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos ang kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because sa show nyo, you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila eh, na you want to help the masses,
make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? It's about poverty, pagkikahirapan. Kasi 21 years na ako nagde-daily show. From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Wheeling Willie. Di ba? Wheel Time, Big Time. Nag-GMA ako ng 7 years na Wawawi. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin na mahirap, gamot. Pang-paaral ng anak ko. Pampa-opera ng asawa ko nakahiga. It's all about yung kabuhayan. Kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip Personal na It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo So, paano itong mga taon to? Yung bang pag-aaway nyo, natutulungan ba itong mga to? Ilang presidente na dumaan? Ilang senador na dumaan? Ilang congressman at congresswoman na dumaan? Nabago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus... Imagine mo, you have about 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, about 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bill ang gusto mong gawin? Yung bill na yan, yung dapat, kamukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, no? 20%. Gusto ko mag-add, if ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung 30% na nabanggit nyo, saan nyo nakuha yung figure na yun? Kasi you have 20% now So pwede ko mong dagdagan. Pero hindi po ba mahihirapan naman yung nagnenegosyo? Kasi baka Maaari hindi nila kung kayanin. complain sa'yo yung mga negosyante mong kaibigan na... Yung negosyante kumikita, yung mahirap walang kita. Dapat dun mo na, kung kumikita ka ng piso, ito wala. Nangungutang to na nangungutang. Pero marami rin po yung maliliit lang na negosyo na kumbaga yung kinikita nila sapat lang sa pang-araw-araw. And then, hindi naman lahat yata Ako more of the medicines Sa gamot Yung naiisip ko. Kasi lahat ng mga lumalapit sa'yo, puro gamot, opera. It's more of the Kasi kaya nga senior Kuya Will, ito curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame sa lagay na current state ng Philippine politics. Sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, ang politika dito sa Pilipinas in general? I think sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na. Ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity Kanya-kanya Personal lang interest. If you're a good server, public servant, dapat hindi yung pang-personal lang ang gusto mo. Talagang, how many % ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang billing ko, hindi ako nagnanakaw ni Cinco. It's all legal. Because, isang microphone na lang hawak ko Doon ako binabayaran. Hindi ako involved sa anuman. Hindi ako kumukuha ng bilyon o ano. Pero, hindi ba, kasi pag nakaupo ka na, may pera kang ganun So, saan tayo pupunta? Sa mga leaders natin yan Paano mo i-develop yung bansa mo kung poverty is the problem? Anong future ng mga bata? Yung mga nangangarap na gusto mag-aral? Hindi mo matutulungan paano kinabukasan nila. Anong pangarap nila? Yung mga senior natin ang namamatay dahil walang pambiling gamot. Di ba? Opinion ko yun. So yun ba ang plataforma na inyong tatakbuhan? Yun ang gusto ng puso ko. So education, health, pati sa senior citizens. Aanuin mo ang buhay mo kung may sakit ka. Aanuin mo ang maganda mong, di ba? Lahat ng ito, kung ikaw weak, wala ka. Paano ka magkakaroon ng magandang buhay? Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat yan. Ang iniisip ko muna, One step paano at ako a time. manalo. One step at a Hindi time. huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may For mga ibang example- magsasabi na dapat ganun yung For proseso. example, Dapat no. isipin mo na For muna. example, kasi- Wala akong ano ano sabihin. Alam mo, gumawa ka naman na mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Yeah. Lahat naman binabash Yeah. Tingnan mo sa lahat ng tobacco, lahat binash. Ngayon Lalo na na ako. Okay. But for Pero example, ngayon na kasi on your point about health, we had
si Congressman Wilbert Lee on the show, di ba? Ang sinasabi niya, his advocacy is to increase membership coverage ng PhilHealth. Pero hindi niya magawa-gawa because yun nga, you're up against a huge House of Representatives, right? May politika rin sa loob. Maraming politika And sa you have to loob. talk straight to the president. Kasi it's only the president who can decide. Kasi siyempre, presidente to eh. Mr. President, alam niyo ba, talagang mabigat ang problema? It's talaga mahirap maging presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang